Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pagkatapos ng enkwentro nila ngayon ay hindi na niya nakita ang binata. Bumalik yata to ng Maynila. Kahit nakabalik na si Aling Suling ay wala pa rin to. Naalala niyang sabi ng ama ng binatay 1 buwan daw tong mananatili roon. Marahil hindi nito natagalan ang presensya niya. Napapidlag lang siya nang bahagya siyang sikuhin ni Gabriel. Ito ang namumuno kapag anihan na. Kasulukuyan silang nasa plantasyon at nagpapahinga. Bakit? Baling niya rito. Ngumuso ito sa unahan. Natigilan siya na mapagsino ang tinutukoy nito. It was Marco riding a horse with a beautiful woman. Your best enemy is back with a sexy lady? I bet hindi tatagal yan dito sa hacienda because they gonna miss the nightlife in the city. Bahagya niya itong siniko. You're judgmental, dude. Bulong niya. Nagmukha silang mga bubuyog na nagbubulungan. Hindi ba sila i-welcome? Hayaan mo silang lumapit? Seryosong wika niya. Mataman niyang tinitigan ang dalawa habang pababa ng kabayo. Marco looks so gentleman. Lahat ng galaw ng kasama nito ay nakaalala ito na siya namang kinagaspang ng ugali nito sa kanya. Lihim siyang bumuga ng hangin. She felt weird. Parang hindi niya nagugustuhan na nakikita. They look so perfect. Ang swerte nito sa girlfriend sa kabila ng kagaspangan ng ugali ng binata. O marahil sa kanilang talaga tumagaspang. Nagtataka siya nang lumapit si Mang Gaspar sa kanila. Alexandra, nagpatawag daw ng pagtitipon ng senyorito. Tinatanong kung nandito ba lahat. Ngayon na? Kunot noong tanong. Oo daw. Halina kayong dalawa. Dito na lang daw gagawin kung lahat naman daw bay narito. Nandito po lahat. Kiming sagot niya. Inakay na siya ni Gabriel palapit kung saan nag-uumpisa na magtipon-tipon ang lahat ng trabahador. Sa tingin mo, tungkol saan ang sasabihin niya? Pabulong na tanong ni Gabriel. Hindi ko alam, Gabi. Pabulong na sagot niya. Kahit ang totoo'y may ideya na siya kung anong sadya ni Marco kaya nagpatawag to bigla ng pagtitipon. Nagtama ang paningin nila ng lalaki. Pasimple siyang kumubli sa likod ni Gabriel para hindi nito maabot ng tingin. Senyorito, kung iba na bang may-ari ng planta wala bang magbabago? Tanong ng isang trabahador. Hindi siya nagkamali ng sapantaha, ito nga ang sadya nito. Gabi, cover for me. Kailangan ko magbanyo. Bulong niya. Masyadong nakafocus ang lahat sa binatang nagsasalita, kaya hindi siya mapapansin kung ay eskapo siya. Sigurado siyang kapag sumang-ayon ng lahat ng tauhan, ay siya na lang ang huling tatanungin. At hindi niya alam kung paano yun sasagutin sa harap ng kanilang mga trabahador. Huwag kang tatagal. Hindi na siya sumagot at minadaling umalis doon. Tinaluntun niyang direksyon papunta sa kanyang G-house. Isa lang ang paraan para makaiwas siya sa interrogation ng lalaki. She should stay away from him. Hindi siya dapat nito makita. Malakas siyang napabuntong hininga habang nakahiga. Kung kailan malapit ng anihan, saka naman to susulpot doon para ipagbili ang lupain. Naalala niyang sinabi ni Maynard Robles. Ang tanging paraan lang na hindi sila lagi mag-away ng binatay, iwasan ito. Ngunit paano? Kung sa mansyon din mananatili ang binata kasama pang nobya nito. Maingat ang hakbang na pumasok siya ng kabahayan. Hinayaan niyang bukas ang pinto para paglabas niya mamaya hindi na siya mahihirapan. Kailangan niyang kumuha ng ilang gamit. Naisip niyang mananatili muna sa treehouse niya kahit ilang araw lang. Hindi siya pwedeng lumayo sa planta dahil ilang linggo na lang anihan na. Hindi naman siguro magkukrus ang landas sila ng lalaki sa lapad ba naman ng kapihan.
madali lang niya itong matatakasan. Samantalang kapag sa mansyon, madali siya nitong makorner. Nasa kalagitnaan na siya ng paglalagay ng kanyang mga damit sa bag nang biglang bumukas ang pinto. Otomatiko siyang napalingon doon. Bakit ba nakalimutan niyang ilak yun bago pumasok? What are you trying to do? Hindi ba naituro sa'yo nung bata ka pa kung paano kumatok? Tanging sambit niya at nagpatuloy sa ginagawa. I don't care. This is my territory and I will do whatever I want. Napailing na lang siya. Marco is always Marco. It will be not him if he's not rude and bonky. You're trying to escape, don't you? Come on, Alexandra. Everybody agreed with me. And even if they were not, it's still my choice. Now it's your turn. Do your part. Iha, kahit anong mangyari, hindi ka papayag na ibenta ang lupa ko. Mangako ka. Mangako ka sa akin, Alexandra. Pangako. Hindi niya alintana ang galit nito at nagpatuloy siya sa ginagawa. Nag-iinit ang kanyang mga mata. Pagdating sa mga ganong bagay, ay nagiging iyakin siya. Malaki ang pagpapahalaga niya sa yumaong matanda dahil malaki ang tiwala nito sa kanya. Hindi niya tinapos ang ginagawa at pabagsak na naupo sa kanyang kama. Nangako ko sa lola mo, Marco, na kahit anong mangyari, hindi ko hahayaan na pagbili ng sino man sa inyong lupaing to. Alam ko, iisipin mo na kayamanan ang habol ko. Pero maniwala ka't sa hindi, wala akong pakaalam sa yaman na meron kayo. Ang meron lang ako ngayon ay respeto. Respeto sa alaala niya. That's how I value memories, Marco. Di ka titing ba walang halaga sa yung lugar na to kung saan ka lumakit nagkaisip? Who are you to say that? Tiimbagang na tanong nito. Umiling siya. Nothing. I'm nothing. Kung gusto mo talaga ng pera, bakit di ka manatili dito at palaguin pa to lalo? With you? That's not possible. Aalis ako, Margo, kung yun lang ang paraan na manatili ka dito. After all, this place is all yours. Kung ang magpapagaan sa pakiramdam mong hindi ako makita, kaya ko mag-adjust. Wag mo lang hingin ng bagay na imposible kong ibibigay sa'yo. And where will you stay? With that cheap boyfriend of yours? Boyfriend? Kailan pa ako nagkaroon ng boyfriend? Napakunot ang noon niya at tiningala ito. What does that mean? Never mind. Papatupusin ko lang ang pag-aani. Aasahan mong aalis na ako. Pagpapatuloy niya, nang hindi na to umimik ay nagpatuloy siya sa ginagawa. She can't stay in the same place with him anymore. Naramdaman niyang lumabas na to ng silid niya na ikinahinga niya na maluwag. His presence is now suffocating her. She can't stand it. Pagbaba niya ay nakasarado na ang main door na pinagtaka niya. Naalala niyang hinayaan niya yung buksan. Natigilan siya na nagkandado na yon. Kinapa niya ang susi na lagi nakalagay roon, ngunit wala siyang makapa. Napatingala siya. Walang ibang gagawa niyon kundi ang lalaking kausap lang kanina. Hindi gawain ni Aling Suling ang kunin ng susi doon. At isa pa, nasa labas ng mansyon ang quarter nito. Sigurado siyang tulog na to kanina pagdating niya. Inis niyang ibinagsak ang mga dalat o umakyat ulit. Malakas na katok agad ang kanyang ginawa sa silid nito. Wala siyang pakaalam kung may kasama man ng binata sa loob. What the hell is wrong with you? Bungad nito agad nang pagbuksan siya ng pinto. Akin ang susi. What the hell are you talking about? Ang galing talaga nitong umarte. Pwede ba, Marco? Wala akong panahon na makipaglaro sa'yo. Akin ang susi ng main door. You took it. Wala nang ibang tao dito maliban sa ating dalawa. Hindi naman siguro yun pag-aaksayan ng panahon ng girlfriend mo, no? Natawa lang ito ng pagak. I don't have the key. Go to your room and sleep. You can look it for tomorrow. I want to leave now. Then leave. No one is stopping you. Akin ang susi. Hindi ako naniniwalang hindi mo yun kinuha. Namewang ito. Wala sa loob na napatingin siya sa malapad na balikat nito papunta sa leeg nito.
Bigla siyang napalunok. Why do you think I have to took the key? To stop you from leaving? Oh my God, Alexandra? Ayaw niya sanang mamikon pero pinipikon talaga siya nito. Yes. Kung paano ka nagsinungaling na hindi ikaw nagluto ng lahat ng pagkain na magkasakit ako? Natigilan ito, hindi agad nakapagsalita. Oh dude, he's embarrassed. Lihim siyang napangiti. Sige na, akin ang susi. O gusto mong haranahin pa kita dito? Gusto mong kantahin ko When the Children Cry? Nagulat na lang siya nang pabagsak nitong isara ang pinto. Mas lalo lang yata niya itong ginalit at hindi ibibigay sa kanyang hinihingi niya. Marco, akin na! Alexandra, Cassie is just next door. You might wake her up. Galit itong sabi mula sa loob. Go to your room. Talagang sinasagad talaga ng lalaking pasensya niya. Inisiyang kinuha ang cellphone sa bulsa. Akmang pipindutin na niya ang numero ni Gabby para sana magpasundo dito. Ngunit, natagpuan na lamang ng mga daliri niyang pumunta sa kanyang gallery. She suddenly played a video. Him singing while slicing some spices in the kitchen. You're really a witch. Hindi niya napaghandaan ang kasunod na naging galaw nito. Kasabay ng paghila nito sa kanya papasok ay siyang paghablot nito ng cellphone mula sa kanyang kamay. Isinandig siya nito sa pinto at walang seremonyang inangkin ng kanyang mga labi. Dahil sa bigla ay hindi niya agad na proseso ang nangyayari. Hanggang sa itaas nito pareho ang kanyang mga kamay at pinalihim ng halik. Halik na mapagpurusa, ngunit nagdulot yun at iba yung kiliti sa kanyang puso. Hindi niya nagawang manulak, bagkos naipikit niya ang mga mata at dinama ang init ng halik nito. Hindi niya namalayang nabuksan na pala nito ang zipper ng kanyang pantalon. Naramdaman na lamang niyang pumaloob ang kamay nito at dinama ang kanyang sensitibong pagkababae. The feeling was strange. Bagay yun sa kanya. You like it, ha? Don't stop. Halos padaing napakiusap niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Halos lumobo ang kanyang ulo dahil sa matinding kahihiyan. He toyed her, at ang tanga niya para pumatol sa panunukso nito. She even begged for him not to stop. Alam niyang sa oras na yun walang kasimpulang kanyang mukha dahil sa pagkapahiya. Get out. Malamig na wika nito sabay talikod sa kanya. Siya naman ay hindi halos maigalaw ang katawan. Tila naman hid pati ang kanyang mga ugat. Don't make me repeat myself, Alexandra. Naikurap niya ang mga mata, kasabay na kanyang paglabas sa silid nito ay siyang paglalagan ng kanyang mga luha. He's really a heartless. Niyuko niya ang sarili. Her zipper is still open and wet between her tights. What he did was a very foul. Hindi katanggap-tanggap. But she should blame herself too. She let him touch her. Wala na ba siyang pinagkaiba sa mga babaeng yon? Hindi siya pinatulog ng pangyayaring yon. Kahit sa kanyang diwa, inatatanaw pa rin niya ang ginawa nito sa kanya. Para siya nitong binaboy. Ano bang nangyayari sa'yo? May problema ka ba't hindi mo sinasabi sa akin? Puna sa kanya ni Gabriel. Umiling lang siya at idinantay ang ulo sa balikat nito. Naisip ko lang, parang gusto ko na mag-asawa. Matabang niyang wika. Hindi niya alam kung bakit pumasok sa kokote niya ang bagay na yon. Bigla tong lumingon sa kanya na pigil ang matawa. Bakit? Nagkakaubusan na ba? Natahimik siya na makarinig ng tawanan papalapit sa kinaroroonan nila. Oh, Alexandra, Gabriel, nandyan pala kayo? Malakas sa wika ni Mang Gaspar. Agad rin siyang napaiwas na mapagsino ang kasama nito. Mula nang mangyari ang bagay na yon, ay hindi niya masikmurang tingnan ang binata sa mukha. Hanggat nandoon to sa mansyon, ay magtsatsaga muna siya magmaneho pauwi sa bahay na kanyang tiyahin. Galit siya dito, ngunit mas lamang ang galit niya sa sarili. Sabi ko naman sa inyo palagi, magpakasal na kayo.
magpapatumba ko ng isang baka pag nagkataon. Panunokso ni Mang Gaspar. Hindi talaga to naniniwalang magkaibigan lamang sila ni Gabriel. Gusto ko na nga ho sana Mang Gaspar kaya lang tong sa Alexandra, hindi pa yata nakaka-move on sa first love niya. Nanlalaki ang mga matang tiningnan niya to. Pinagsasabi mo, anong first love? Di ba yung first kiss mo, first love mo rin? Ang malas-malas talaga niya sa buhay simula nang dumating sa Marco sa probinsya nila. Sa pangalawang pagkakataon ay napapahiya na naman siya. Inisiyang binalingan si Gabriel. Pinakailaman mo mga gamit ko? Nakita ko lang sadya yung diary mo. Napakahamot to ng batok. Saka nagbibiro lang naman ako Hindi nakakatuwa. Mataas ang boses na wika niya sabay walkout. Iisang tingin lang sila sa babaeng galit na umalis. Patay, nagalit na yata. Natatawang sabi ni Gabriel. O senyorito, kamusta? Hindi niyo yata dalang girlfriend niyo ngayon She's not my girlfriend. And please, just call me Marco. Sinenyasan niya si Mang Gaspar na hayaan niya silang dalawa ni Gabriel doon. Napakapikunin pa rin. Bugan ng hangin ang narinig niya mula sa kasama habang nakatingin pa rin to sa papalayong bulto ni Alexandra. Mahal na mahal niya tong planta. Napabaling ang tingin dito, pagak itong natawa. Marami naghihintay na magandang oportunidad sa kanya sa Manila, but she still chose to stay here. Hindi lang kasi planta ang napamahal sa kanya, kundi ang mga tauhan dito. Are you telling me this just to stop me from selling the land? Umiling ito. No. I just want you to know who really she was. Ni hindi na nga niya naasikaso yung sarili niya? Like, does she have a plan of having a boyfriend or getting married? You said she has her first love? That was a long time ago, Marco. People change. As well as her feelings. Ang bata-bata pa namin nung aksidente kong nabasa yung diary niya. Her first kiss. Wala sa loob na sambit niya. Something poked in him. Ngunit agad din niya yung binura sa isip. It's impossible. Going home? Natigil sa pagbukas ng pinto ng sasakyan sa Alexandra nang marinig ang boses na yon mula sa kanyang likuran. Blanko ang tingin na nilingon niya ito. What do you want, Marco? Bakit hindi ka na lang bumalik sa mansyon? Para hindi ka na mapagod sa pagbiyahe pa uwi. Nagtaka siya sa tono ng boses nito. Anong nakain ito at bigla yata tong bumait? No, thank you. Baliwalang sagot niya at saka tuluyan nang naupo sa driver's seat. Ngunit hindi niya napaghandaan ang kasunod na ginawa nito. Mabilis itong umikot papunta sa kabila at walang kaabog-abog na pumasok. Anong ginagawa mo? Gusto ko lang makita sa Aling Rosita. Sagot nito at inayos ang pagkakaupo. Tatanungin ko muna siya kung gusto ka rin ba niyang makita. Inisi ang tugon. No, please get out. Come on, Alexandra. I'm trying to be nice here, okay? Trying to be nice? Pagak siyang natawa. You are not capable of that, Alexandra. So don't force yourself to be a person that's impossible to be you. That's barely predictable. Napasipol pa ito. But still, I want to go with you. Hindi na lang siya umimik at pinaandar na ang sasakyan. Hindi ang katulad nito ang nakakaintindi ng salitang hindi pwede. Nasa kalagitnaan na sila ng biyahe nang tumikhim ito. Marahil ay nabibingi na sa pananahimik niya. About what happened? Bigla siyang nagpreno. Bahagyatong tumasik at mabuti na lang ay nakaseatbelt ito. I don't want to talk about it, please. Napahigpit ang kapit niya sa manibela. Huminga siya na malalim saka nagpatuloy sa pagmamaneho. Ipinagpasalamat na lang niya at hindi na ito nagsalita pa.